Now answer me, with the zero billing, ilan lang ang kasya sa government hospitals natin? Ilan ang beds ng ating government hospital? Na basic na sasabihin nyo. Total. 90% of the total public beds in the... And how many public beds do we have? Excuse me, sir. I'm asking the secretary. Excuse me. Sir Secretary, you mean you don't know that? That's basic info. I keep changing because there are hospitals that increase their bed capacity by law. Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Sara Duterte bumabait eh. Bumabait po mga karyasyon. Ito. Panoorin po natin mga karyasyon na bumabait eh. Tsaka balita ko mga karyasyon, 2 minuto lang yung kanyang yung interpolation dyan. Ito mga karyasyon ha. I further move that we now consider the budget of the office of the Vice President and recognize the distinguished sponsor, our Chair of the Committee on Finance, Senator Sherwin Gatchalian. Nako! Yeah. Any objection? The chair hears none. The consideration of House Bill 4058 under Committee Report number 18 is in order. We now recognize Senator Sherwin Gatchalian, the Chairman of the Committee on Finance, to sponsor the budget of the Office of the Vice President. Thank you, Mr. President. Thank you. Yeah, thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. Mr. President, we respectfully submit for the body's consideration the proposed new appropriations for the Office of the Vice President for fiscal year 2026. Yun o, yun si Bibi Sara o. Nakikita ko si Bibi Sara, kinikilig ako eh. O, di ba, si Tutasen baka nangingilabot, di ba? Tutasen! Amounting to 889 million pesos. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, to Senator Robin Padilla is seeking the floor for a manifestation of support. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. And by the way, we would like to recognize the presence of the Vice President, Vice President Sara Duterte. Welcome to the Senate, Your Honor. Muntik pa siyang madulas. Sabi niya, kabata naman ni Sara, magiging presidente na. Ako, tanda-tanda ako na ni Vice President, hindi ako manalo. Oh, natalo ka, di ba? Natalo ka nung nakaraang eleksyon sa Vice President na yan. Di ba nangarap ka, kaya lang alam ng taong bayan. Alam ng taong bayan kung sino ka, Tutasen. Nagtataka nga ang taong bayan, paano ka nanalo ngayon eh? Paano ka ba nanalo? Magkano ba yung binigay sa'yo ni Bongbong Marcos? Walang binigay si Bongbong Marcos, kahit 5 billion lang walang binigay. Kuripot yung gano'n. Hindi. Balita ko si Tutasen, binigyan siya ni Bongbong Marcos eh. Binigyan siya ng 5 maleta, yung walang laman, yung mamamasyal lang silang pamilya. Rimowa. Di ba? Walang binigay. Sure ka, Tutasen, walang binigay na maleta. Wala rin binigay na pera. Sure ka? Mamatay man kayong lahat? O, di ba patayin mo ngayon? Mamatay man kayong lahat, wala ka tinanggap kay Bongbong Marcos? O, tingnan po natin ang reaksyon ni Tutasen dito habang ina-approve po nila yung 2026 Vice President budget. Tingnan po natin kung ano po reaksyon ni Tutasen. Kung magpapapicture ba siya kay Sara Duterte o hindi. O, makikita po natin ngayon mga kareaksyon. Ito na. Good, Senator Padilla. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo at sa ating pong pinunong mayorya. Ako po'y walang katanungan sa ating ginoong sponsor, Senator Sherwin Gatchalian, kundi ako po'y magmamanifest lamang. Ako po'y natutuwa sapagkat dito po sa ating bulwagan ay atin pong hindi binawasan ang budget ng ating pangalawang Pangulo, bagkus ay dinagdagan. Sapagkat alam niyo po,
sa akin pong karanasan sa tuwing may dadating na kalamidad, kalungkutan, kamatayan, naandyan po lagi ang ating pangalawang Pangulo upang makiramay, tumulong. Kahit saan pong lupalop sa Pilipinas, makikita po natin ang opisina ng ating pangalawang Pangulo at siya mismo pumupunta sa mga lugar na hindi pa po naabot ng kahit na sinong naging public official. Kaya ako po yung masaya at ako po yung nagpapasalamat sa ating mga kasama, sa atin pong sponsor, Senator Sherwin, sa ating pong Senate President, sa lahat po na bumubuo, sa lahat po ng mga senador. Maraming salamat po at hindi po nagmula dito sa ating bulwagan ang pang-iipit sa ating pangalawang Pangulo. Muli po, maraming salamat at pinatutunayan ko po ng napakalaki ng naitulong ng ating pangalawang Pangulo. Maraming salamat po. Thank you. Majority Leader, what is the pleasure of the body? Yes, Mr. President, there being no other reservation for interpellation, I move to close the period of interpellation on the budget of the Office of the Vice President and that the same be deemed submitted for the body's consideration. Any objection? Hearing none, the budget of the Office of the Vice President is hereby deemed submitted. 1 minute suspension. 1 minute suspension. Ihi ka muna, tutasan, ihi ka muna. Ito mga karyasyon, tignan po natin kung magpapapicture si Tutasen, ha. Ayan po mga karyasyon, mawawala muna. Isasara muna natin yung kurtina. Nakasara na po yung kurtina mga karyasyon, hindi po natin alam kung anong ginawa ng mga nasa majority. At nagpaplano po sila, kailangan kakamayan nila si BP Sara. At pagkakamay nila kay BP Sara, tignan po natin kung magpapapicture sila. Alam ko po mga karyasyon, halimbawa pumunta ng CRC. Ayan na, sinasabi na natin. Baka nakadiaper na si Tutasen dyan. Tutasen, nakadiaper ka na, ha? Oh, lumapit ka na kay Sara Duterte. Ayun, lumapit na po kay Sara Duterte mga kareaksyon. Ako, di ba, balimbingan lang ang peg. Ayun mga kareaksyon, sabi ni BP Sara, alam ko, kilala ko kayo, alam ko yung mga kulay at mga likaw na mga bituan ninyo. Di ba, yan si Tutasen gustong-gustong ma-impeach o ituloy yung impeachment, di ba? Gustong-gusto pong ituloy yung impeachment ni Tutasen, eh. Ayaw niyang ipa-archive, di ba, ngayon? Pa-picture-picture ka dyan. Kung ako kay BP Sara, hindi ako papayag magpapapicture dyan, eh, di ba? Pero pag dumating si Bongbong Marcos dyan, walang magpapapicture sa kanya. Kasi baka pag nagpapicture, sasabihin, di ba may picture kayo? O di ba damay ka sa flood control, di ba? Kaya kay Bongbong Marcos, walang magpapapicture. Ba't mapapapicture ako dyan? Baka makita pa nagpapicture ako. Kala nila, sangkot ako sa flood control, eh. Kanakawa na yan, mga kareaksyon. Sa kasalukuyan, nagkakandara pa pong magpapicture itong si Tutasen. 10 ng kanyang mga kasamaan dito sa majority na gustong-gusto yatang ma-impeach si BP Sara. Ayun, si Loren Legarda, pumaporma-porma yung anak yata niya. Gusto niya maging senador, Yan naman ang pangalan nun, yung Legarda, Levis. Ayan mga kareaksyon, nakikita po ninyo mga kareaksyon. Hindi na masyadong pinapansin ni Sara Duterte si Tutasen. Kasi si Sara Duterte, hindi siya uminom ng Pepsi. Ang gusto ni Sara Duterte, yung tinatawag nating, iniinom na ni BP Sara Duterte. Water lang, water. Ayaw niya ng Pepsi, gusto niya tubig lang. Health conscious yan, eh. Ayan mga kareaksyon, Pangalawang vlog ko na to, yung una walang sound. Ayan mga kareaksyon, ngawa na ako ng ngawa kanina, wala pala sound yung aking vlog. Ayan mga kareaksyon, inarap lang niya si Robin Padilla. Di ba mga kareaksyon, ayan si Tutasen, gusto nang bumaligtad. Gusto nang bumaligtad. Malis na, sabi ni Sara. Umalis ako. Plastic, ayaw ko magipagano sa inyo. Ayan mga kareaksyon, umalis na po si BP Sara Duterte habang umiikot pa ang camera at nakasulat dyan, please stand by. Nako mga kareaksyon. Ito naman mga kareaksyon ang kanyang press conference. Magsasalita siya ng konti dito. Pakinggan po natin. Sa inyong lahat, sa
Senate lead ng Friends from the Media. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayong lahat na Blessed Christmas and Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And Ang aga naman yan, BP Sara. Ang aga naman yan. Yung ano muna, yung mapapatalsik muna si Bongbong Marcos o kaya mag-resign. Yun ang gusto kong marinig sa'yo, yung ready ka na. Yun, ayaw nila marinig yun, di ba? Sa inyong lahat, sa Senate lead ng Friends from the Media. The reason na pumunta ako dito ay para batiin kayong lahat na Blessed Christmas and Happy New Year. And I wish you good health in the year 2026. And we'd like to thank the Senate of the Philippines for approving the OVP year 2026 budget. What do you make of Zaldico's statements linking the president? Wala na akong questions. Ma'am, how the stabilization daw po yung pag sinabi niyo na you're ready to become the next president? Next year na. Okay, sige po. Next year na yan, next year na. Gusto na naman nila sumingit yung destabilisasyon. Next year na. Ulitin natin next year na. Kasi ang kulin ninyo next year na What do you make of Zaldico's statements linking the president? Wala na akong questions. Ma'am, how the stabilization daw po yung pag sinabi niyo na you're ready to become the next president? Next year na. Okay, sige po. Thank you. Next year na. 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 Next year na po mga kareaksyon. Sabi ni Bibi Sara, next year na. Magsisimula na tayong mga kampanya next year na. Di ba mga kareaksyon? Sumisingit-singit pa itong mga mainstream media. Siyempre, alam ka naman pag tinanong mo si Bibi Sara, ready ka na bang maging presidente? Sasabihin mo, hindi ako ready Tanga ka ba, Claire? Tanga ka? Sasabihin ni Bibi Sara, tinanong siya, ready ka na bang maging presidente kung sakali ma-overdose si BBM? Alam ka naman sasabihin ni Bibi Sara, hindi ako ready Siyempre, sasabihin niya, ready. Bobo ka ba, Claire? Bobo ka yata Hindi, tanga, hindi rin. Mga kareaksyon lang ka naman sasabihin ni Bibi Sara, ready na po ba kayong mag-take over kung sakali mag-resign si Bongbong Marcos o kaya ma-overdose o kaya kung anong gawin niya sa sarili niya doon sa tabi ng Pasig River? Alam ka naman sasabihin ni Bibi Sara, hindi ako ready hindi ko kaya maging presidente. Tanga ka ba? Siyempre sasagot niya ready yan. Ay naman Ito na po mga kareaksyon. Diba? Alam ka naman sasabihin niya, hindi ako ready. O ito mga kareaksyon, siyempre si Bibi Sara, paalis na, pero meron pa rin photo oops. Mga kareaksyon. Yan ang sinasabi natin, ang pangmalakasan ng PDP laban. Nako, ayan na po, re-election, si Robin Padilla. O, diba, si Robin Padilla daw mga kareaksyon, baka umabol ng ano yan umabol ng gobernador sa Ilocos Norte. Para makita po niyo yung mga katarantaduan ni Sandro Marcos doon, tsaka ni Bongbong Marcos. Hindi, joke lang po yun, joke lang. Hindi po tatakbo ng gobernador yan. Magpapare-elect po yan. Magpapare-elect. Alangan naman di magpapare-elect yan. Kailangan natin yan Ayan mga kareaksyon na nagsasalita. Konting marites. Bye-bye, ma'am. Next year na. Sabay-sabay po tayo mga kareaksyon. Next year na. Wala na. Asar talo po ang mga kalaban natin kay BP Sara Duterte. Next year na. Bongbong Marcos.
Bumaba ka na kasi para matapos na ang kahirapan ng taong bayan. Sabi ng kapatid mo, bumabata ka. Diba, nakakatakot ka na, Bongbong Marcos. Mag-resign ka na, boy. Ito po mga kareaksyon ha. Magkakaroon daw ng destabilisasyon ang gobyerno kasi sinabi ni Sara Duterte, ready na siya maging presidente. Para kayong mga tanga. Tinanong niyo siya kung ready na maging presidente. Nung sumagot siya, destabilisasyon na yon. O pakinggan po natin to. Tila nauudyok daw si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Yan po ang komento ng palasyo matapos sabihin ng bise na handa siya maging pangulo sakaling kailanganin. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Next year na! Si Vice President Sara Duterte handang maging pangulo kung kinakailangan. There is no question about my readiness. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At alam ko yun nung ako ay tumakbo. At binoto ninyo ako as Vice President knowing that I am the first in line. Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, ang Vice President ang una sa line of succession sakaling mamatay, magkaroon ng permanent disability, matanggal sa pwesto o magbitiw ang nakaupong Pangulo. Ay, hindi kasama yung na-overdose. Saka hindi kasama yung yung nag-kokok, hindi kasama sa konstitusyon yun. Hindi kasama, okay. Pero ang hirit na yan ng bise, hindi pinalampas ng palasyo. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mukhang ang bisi pa raw ang nag-uudyok ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ikaw naman, Claire, paano destabilisasyon yun? Tinanong siya, ready ka bang maging Vice President kung sakaling ma-overdose yung President? Alangan naman sasabihin ni Sara Duterte, hindi ako ready, takot ako wala akong kakaya maging Presidente. Alangan naman sasabihin niya yun. It is not acceptable. Paano hindi magiging acceptable yon? Paano hindi magiging acceptable, ma'am? Ma'am, yung gamot mo, ininom mo na? Stabilisasyon laban sa pamahalaan. It is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Hindi niya ina-anticipate, tinanong lang siya, naintindihan mo ba, Clarareng? Wala kang gamot? Pakitanggal po yung gamot sa record in aid of the legislation. Yung gamot mo, yung maintenance mo, wala ka maintenance. Yung kontra takbo sa kalsada, baka tumakbo ka. Wala. Inumin mo kung meron ha. Baka masyado kang agitated pag nagsasalita ka, masyado kang defensive Di ba parang yung mga kinakausap mo na may kasalanan, talagang defensive na defensive. May lalaki ka, wala akong lalaki. May babae ka, wala akong babae. Ano meron ka? Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Mismong ang bisi raw ang nagpapahina sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Those words... Nagpapahina na yun, tinanong nga. Tinanong lang siya, nagpapahina na yun. Ano ba naman kayo? Nanga-Alaska ka na, Claire. Grabe ka naman, Claire. Nanga-Alaska ka na Nanga-Alaska na siya. Tignan mo si Claire, nanga-Alaska na Grabe ka na, Claire. Nanga-Alaska ka na ngayon. Contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Giit pa ni Yusek Castro, nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Sa kabila ng mga aligasyon ng katiwaliang kinaharap ng pamahalaan, nanindigan ang palasyo na hindi dapat pagdudahan ang kakayahan ng Pangulo na manatili sa pwesto. Sabay pasaring muli sa bise. Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Nagbabalita mula sa front. Ay, handa na kami. Handa na kami, maraming Mary Grace Piatos. Handa na kami. Gusto namin marami pang Mary Grace Piatos. Gusto namin tanggalin yung mga katulad mo. Basta maraming Mary Grace Piatos, okay lang. Yung mga Mary Grace Piatos po kasi niya, sila po yung mga nagsusumbong at mga informant na kung saan yung mga NPA,
kung saan yung mga nagnanakaw sa gobyerno, kung saan yung mga tarantado sa bayan. Yun, mga Mary Grace Piatos yun. Ready na po kami sa mga Mary Grace Piatos. Line, Bril Montalvo, News 5. Oh, di ba? Alright! Of halo-halong kalamay na, eto na, kagulo na sa mga revelasyon ni Saldico. Yeah, mukhang masyadong desperado na ang Malacanang. Di ba? Sunod-sunod yan, parang teleserye. Kada episode, iba't ibang revelasyon, di ba? Opo. Ngayon, nasangkot na ang anak ni Pangulong Marcos, si Sandro Marcos. Yun nga. Majority floor leader yata. Kung ako hindi nagkakamali, ako'y tama. At si First Lady, nasangkot na. Ngayon, may lumabas na sinasabi, eto, bakit double standard yung mga nagdidepensa sa Malacanang? Pag si Saldi, sinasabi ni Saldi, ganito, ganon, insertion ng Pangulo, yung First Lady involved sa smuggling, yung anak ay merong insertions din, etc. Sasabihin lang walang pruweba. Yun. Diba? Sabi-sabi lang bago, aakusahan naman nila yung abogado ni Saldi ko na ibina-blackmail daw sila. Wala namang ebidensya. Sasabihin lang nila, kinontak daw. Si Marcos pa mismo nagsabi, ang Pangulo pa. Pag ikaw ay nagsalita at ikaw ay Pangulo, dapat panindigan mo yan. Lumapit daw sa Malacanang yung isang abogado ni Saldico at bina-blackmail daw sila. Bi-blackmailin mo ang Pangulo. Dapat imbestigahan yon. Ibigay niya yung details kung totoo. Sinong abogado? Sinong nilapitan? Kailan? Anong oras? Si Saldico may ganun pag sinabi niyang nagpadala ako ng mali-maletang pera, may retrato ng maleta, may oras, may araw. May ledger. Sinasabi nila, walang pruweba. Ayun na nga yung details. Ako sasabihin ng ombudsman, hindi ko iimbestigahan. Dahil wala siya rito, ayaw i-under oath. Pwede kang anonymous Hindi lang naman ako nakapansin yan. Pati si Senator Marcoleta. Opo. Sinabi, nasa charter nga, nasa Ombudsman Act nga ng 1988. Diba, tinalakay na rin natin yan dito. Opo. Sabi ko, bakit nag-iinarte ang Ombudsman? Obvious naman dito halatang halata mo. Akala yata nila mangang taong bayan, Yes. Yung blackmail, Mr. President, kasi kilala ko yung abogado ni Saldico. Binabanatan niya si Saldico. Binabanatan natin yan. At saka, hindi natin kinakampihan si Saldico. Ngunit, may mga sinasabi siya na dapat na imbestigahan. At yung abogado niya, kilala ko. Hindi gagawin yon. Ang tagal ko nang kilala yon. Mahigit 15 taong ko nang kilala. Yung si Attorney Ruy Rondain na abogado ni Saldico. Hindi natin kinakampihan din yan. Yun nga binatikos nga natin yan noon, di ba? Opo. Oo. Kahit kaibigan ko. Opo. Sa ngalan ng malayang pamamahayag at public interest na wala tayong kinakampihan, kahit kaibigan, medyo nasasaltik natin dito. Opo. Pero, sa pagkakataong ito, hindi gagawin yan. Baka naman may nagpapanggap na abogado ni Saldico. Na sinasabi, ako kinatawan ni Saldico, huwag nyo nang i-cancel ang passport ni Saldico. Hindi titigil na kaming maglabas ng mga video. Di ba? Marami niyan. Kaya nga pangalanan niya kung sinasabi niya. Yung problema sa kanila walang pangalan sasabihin lang, may abogado si Saldico, lumapit sa Malacanang, nag-blackmail. Sinong maniniwala sa inyo dyan? Ebidensya. Di ba? Resibo. Diba? Basta-basta ka ba makakalapit sa isang opisyal ng Malacanang? Hindi po. Nang walang resibo. Siyempre, papunta ka sa loob ng Malacanang. May gwardiya dyan. Maglalagbook ka. Yes. Di ba? Ise-search. Kinukunan pa nga yata ng litrato. Ewan ko. Dati ganun Opo. May logbook. Sino ka ba? Opo. Sinong pupuntahan mo? Malacanang yan Hindi naman mall yan Opo. Hindi mo naman pwedeng sabihin dyan, hindi po, mamamasya lang. Pag mamasid-masid lang ako, tignan ko yung mga cabinet members, naglalakad-lakad. Na kami. Bakit? Merong nangharas sa aming driver ng isang kotse na parking mismo. Kami, uupakan na kami. Pero sabi ko naman doon sa mama, ano bang problema ninyo? Ang laki niya 6'1". Sana. Puro tato. Sana tinuhod mo yung yagbadudos.
Hindi. Kahit gaano katangkad yun, pag tinuhod mo yung itlog, tamba yun, Pero maniwala ka. attorney, nakaganon yung isang kamay. Kahit na, kaya masakit. Mamaya, may baril yun. Malay Kahit na pag natin. masakit yung itlog mo, hindi ka na makakabaril. Maniwala ka, subukan mo kay Victor. Well, hindi. Ako naman, attorney, diplomatic Victor. approach lang. Oo naman, tama hanggat naman. kaya nating i-pacify yung tao, yung galit niya. Kasi parang galit na siya nung dumating. Baka iniwanan ng asawa, hayaan mo na. Well, anyway, pero attorney, dahil nga sa pagkawala mo, marami akong mga anyway, ituloy ko lang yung sa akin. Sige po, sige. Wala tuloy ako, nasaan ba yung sa akin? Yung sa'yo pa. Yung, di ba, yun na. kukunin ang ID mo, di nakalag ka ron, di ba? Siyempre, di ba, alimbawa ako, pupunta ako sa DOJ, meron ka pang pinifill up, meron ka pang form na ibibigay sa'yo, patunay na, kung pumasok ka nga roon, pupunta ka kung saan mo sinabing pupuntahan mo, pipirmahan ng isang staff, halimbawa, Office of the Executive Secretary. Yun. Sino yung lumapit sa Malacanang? Ayun. Ngayon, kung binablockmail, halimbawa ako'y opisyal, government official ako, at may nang ba-blackmail sa akin, duty kong i-report yun. Correct. Tsaka magre-react ka na within that day. Bakit binablockmail mo kami? Arestuhin kita. Criminal offense yun eh. Opo. Grave threats yun. Blackmail is grave threats eh. Correct. Di ba? At may ID pa yun. Hindi, ang problema nga, ginugulo. Yun lang. Kita mo itong ombudsman, sasabihin niya, may mga maipafile na kami, mga senador, mga congressman, halatang halata naman, boke, ha? Hanggang senador ka lang, hanggang congressman, para sabihin lang may ginagawa ka. Ano nangyari doon sa mga alegasyon? Laban sa Pangulo, di mo ba imbestigahan yan? Wala. Talaga bang nandyan ka para protektahan ang Pangulo, yung kasalukuyang Pangulo? Halata naman eh. O yung ICI, pupunta si Arjo Atayde at saka yung si isang congressman na tinuro ni Saldico. Di ba sabi nila, transparent kami na live stream namin. Hindi nila ni live stream kasi ni-request daw ng congressman, executive session. Tinago. Kung merong ganong option pala, di lahat na lang ang pupunta roon, executive session. Wala nang live stream. Gumawa pa sila ng guidelines para sa live stream. Hindi naglululuko na tayo nitong ICI eh. At saka sino ba laging nandun sa ICI? Si Vince Dizon. Ano ba ito? Tatakbo ba itong senador o whatever? At nasisira ang independence. Akala ko ba independent ang ICI? Independent Commission on Infrastructure. Again, uulitin ko, ang isang miyembro ng gabinete ay hindi independent. Siya ay alter ego ng presidente. Alter ego, parang siya yung presidente. Ha? Kaya nga cabinet eh. Gabinete. Cabinet. Sabi doon sa isang desisyon, the cabinet member must be of the president's bosom confidence. Ibig sabihin talagang matalik na kaibigan. Kung matalik ang kaibigan ng Pangulo, bakit nakikialam ka sa independent commission? Bakit lagi ka nandoon? Bakit yung presensya mo ay lagi mong pinararamdam? Ikaw mismo nag-iimbestiga, nagbibigay ka ng impormasyon. Paano na naging independent? Wala na yung ICI na yan. Maniwala kayo. Moro-moro na lang yan. Moro-moro na lang. Kamoting kahoy na may ulalo na lang yan. Hindi naman siya little president. Hindi, ang little president ay ang executive secretary. Yung tinatawag. Kasi siya yung inuutusan. Kumbaga sa household staff. Para maintindihan nila. Household staff. Halimbawa, ikaw ay mayaman. Siyempre, meron kang gardinero. May kusinero. Di ba may nagsisilbi, naglilinis. Naglilinis ganito, di ba? Naglilinis sa loob, naglilinis sa labas, di ba? Naglalaba, nagpaplansya, marami kang staff. Di ba pag ganun may mayordomo o mayordoma? Yung mayordoma, yung amo, si Don, halimbawa, Don Agaton. Sasabihin niya sa mayordoma, halimbawa, ang pangalan ng, ano bang magandang pangalan ng mayordoma? Halimbawa, si Cordapia. Cordapia, halika nga rito eh. Bakit po, senyor? Ayan ba na halaman natin yan ang mukhang nalalantan eh?
Si Cosme yata, yung ating na hardinero, hindi dinidiligan eh. Ikaw lang yata dinidiligan ni Cosme. Gusto ko makita sa isang linggo ay luntia na, masyado na naman na verde ang akin ng mga halaman. Si senyor. Okay. Napansin ko rin yung aking mga Amerikana ay laging gusot-gusot. Ano bang magandang pangalan? Si Procopia. Yan atin na nagpa-plancha, hindi maganda plancha. Sabihin mo sa kanya, hindi ko nagugustuhan, ayusin niya yung plancha. Ibig sabihin, yun ang executive secretary. Yung mayordomo. Noong pumutok yung kay Saldico, anong pinagagagawa? Number 1, biglang hinabol si Harry Roque. Na diba? Iba. Ang tagal na noon eh. Yung kliyente ko, ginamit pa nitong mga ulalong ito. Mayo pa yung arrest warrant. Biglang sasabihin nito si Risa. Ngayon nagkakwento. Ano ba? Nakawala na ba? Isang taon na po halos, mami. Di ba sabi ni Rizon Tiberos, magaling siya, lahat alam niya. Ba't hindi niya alam yun? Kalokohan eh. Bago magwawala siya, bakit nakawala? May warrant. Saan? Bago sasabihin, nasa Japan. Biglang magbibigay ng 1 milyon na reward. Uy, bulok kayo. Pinantatakip nyo na naman yung kliyente ko. May pa yung warrant. Ba't hindi kayo naghanap ng May? Ba't hindi kayo nagbigay ng reward? At bakit pagka si Cassie Leong, kasi kontrobersyal, bibigyan nyo ng 1 million reward? Diba? O pakakancel nyo yung passport. Yung mga puwapatay ng mga journalist, si Johnny Dayang, pinatay. 500 lang ang binigay nyo reward, pinatay. Sino bang pinatay nitong kliyente ko? Bakit yung tao natin dito, kaibigan natin sa DWIC, si Noel Belen Samar, walang reward para hanapin. Galing sa DOJ DOJ. Eto, 1 million. Anong ginawa? Dinimanda si General Romeo Poquis at ilang mga general. Dinadivert yung atensyon. Obvious naman kayo eh. Naku naman. Yung mga patay na issue, binubuhay nyo. Baka ang susunod daw na gagawin sa aking intel iimbestigahan kung talagang si Aguinaldo pumatay kay Bonifacio. Mabigat. Para lang ma-divert. Kala ko si Magellan at Lapu-Lapu. Pinaimbestiga rin kung nasabotahe ba yung eroplano ni Ramon Magsaysay. Kaya bumagsak. Mabigat. Grabe na yan, sir. Mabigat. Naman. Patay na mga involved dyan. Naman. At saka yung pagkamatay ni Sakay, tinitignan kung bakit tinraidor si Sakay at nahuli ng mga Amerikano, paimbestigahan din daw para lang may mapag-usapang iba. Grabe. Pero Tony, ba't namatay yung aso ko? Ano nangyari? Sino aso mo? Pagising ko, patay na. Bakit? Tatanungin ko nga sa'yo, ba't nagkaganon? Alam mo, eto natatawa ako eh. May kaibigan ako, hindi naman best friend, kaibigan ko. Opo. Yung isang mutual friend namin, binigyan kami ng aso. Yung sa kanya babae. Yung sa akin lalaki. So, ang katuwaan, ang pinangalan namin, yung lalaki, si Piduts. Piduts, si President Duterte. Okay. Piduts. Siya, pinangalan ba naman niya? Ito yung time na President, Vice President pa si Pangulong Duterte, saka si Vice President Lenny Robredo. Pinangalan niya rin sa aso niya, Lenny. Okay, so lumipas. Si Lenny, tsaka si Piduts. So, lumipas ang mga almost a year. Opo. Nagkakampanya na. Okay. Kampanya na. Akalain mo tumawag ba naman sa akin? Naku! Sabi niya, patay na si Lenny. Sabi? Oo, hindi. Walang biro to. Hindi ko naman maalala na yung aso pala niya, pangalan Lenny. Takbo ko sa internet, hinanap ko. Wala naman. Sabi ko, ba't wala pa sa news? Ngayon lang ba? Bakit sa news? Aso lang sa news. Yung aso mo, kagala mo si Lenny Robredo. Hindi, walang biro to. Hindi ko nang maibagsak yung telepono ko. Loko talaga yung kaibigan ko yun. Pare-pare, patay na si Lenny. Oo nga. Yan ang nakakatakot sa tao pinapangalan. Ang bihira. Ang aso ko, puro presidential eh. Hindi, ako si Choco na may akin. Pero umiyak na ako. Ang aso ko, ang mga pangalan, Piduts. Oo, bago yung isa, Erap. Uy, Erap. Bago yung isa, si Bonget. Bonget ka rin? Bonget, para kay Pangulong Bongbong. Yung isa, babae, si Aimee. Yun ang mga pangalan ng mga aso ko eh. Madaling tandaan. Hindi, sikat kasi kaya pinangalan mo sa kanila. Bago meron pa ako, kaya lang, nandoon sa isang bahay, si Guanzon.
May isa pa. Oh, Guanzon? Babae rin, si Guanzon. Naku, magaling sa attorney niyan. Bakit naman? Matapang eh. Ano nga, pabor sa kanya yun eh. Pabor yun. Oo. Tama. Matapang pero kengko yung itsura. Kaya tama-tama yung pangalan, Guanzon. Oo. Anyways, ano ay magpapatuloy po ang ating pag-aaral sa pagbabalik ng Yes Show. Ito, susumbong kita kay Atty. Guanzon. Hello, Atty. Guanzon, ina-Alaska ka ni Atty. Topacio. Okay lang daw.